40 vloggers po ang inimbitahan ng House of Representatives doon nga sa gagawin nilang investigasyon tungkol sa fake news and disinformation. May listahan na po. Medyo nakakapagtaka lang dahil ang isa doon na si Attorney Enzo Recto ay napasama. Isa doon ay si Attorney Enzo Recto. So nagtataka rin ako ba't napasama siya doon. Ito naman yung mga resource persons na matatawag dahil yun nga, wala pa namang judgment, wala pa namang guilty talaga sa kanila, paiimbestigahan pa lang. Pero the rest kasi doon, bukod nga kay Attorney Enzo Recto, ay mga DDS vloggers, yung mga dutae supporters na tinatawag ng mga kababayan natin. At doon nga daw sa 40 vloggers na yan, na inimbitahan, meron na daw, ito pala yung mangyayari sa February 4, that's tomorrow, meron daw doon na ilan daw sa kanila, rather, ay lumipad na. Ibig sabihin, ng ibang bansa na magtatago, natural. Bakit? Guilty daw kasi. Yan yung sabi ng mga kababayan natin. Isa ay lumipad papuntang Peninsula at yung isa naman sa Singapore at yung iba pa. Yan. Susunod-sunod yung mga yan. Siguradong tatakas at magtatago rin yung mga yan. Dahil mga guilty. Yung iisipin nyo kasi piniflex pa na itong mga invited na ito. Nakuno sila nga yung imbitado, ipinagyayabang pa. Akala mo naman, yung pagkaka-invite sa kanila ay something that they can be proud of. Diba? Unang tanong daw kasi sa kanila, sabi ng isang netizen, sino ang nagbabayad at nagpumopondo sa inyo? Dahil trabaho talaga na itong mga to, ang magpakalat ng fake news. Naging trabaho nila yan. At sigurado tayo, malaki ang bayad sa mga yan. Tapos yun nga, ayaw daw aminin na itong mga to, sigurado, kaya makukontempt silang lahat. Ito talagang mga kababayan natin. Ito talagang mga netizens. Anyway, nakikinikinita na yan ng mga kababayan natin nag-iisip ng tama. Diba? Naayudahan na daw itong mga fake news vloggers nga na ito ni Fenta at ni Pusit ng milyones para makatakas, para umalis na ng bansa. Siguro yung mga unang umalis, sila talaga yung mga big time, sila talaga yung pinakatalamak pagdating sa fake news. Ano daw? Wala na daw silang freedom of expression, tatanggalan daw ng karapatan ng pamamahayag itong mga DDS vloggers. Karapatan palang magsinungaling, magpakalat ng kabulastugan. Yun pala'y karapatan. Kalokohan talaga na itong mga ito. Alam na kung sino ang mga yan. Itong mga to daw, na mga DDS vloggers na ito, kalimitan ay nanggagatas daw ito ng mga OFW followers nila. Nanghihingi ng ayuda sa mga OFW followers. At syempre, bukod pa nga doon siguro sa kanilang bayad. So, madalas ko itong sabihin na itong mga to, yan po ay yung mga taong ayaw lumaban ng patas or pwede rin sabihin na hindi kayang lumaban ng patas. Kaya ito na ang kinasadlakan nila. Magpagamit sa mga politiko, patibayin ang sikmura at magpakababa. Napakababang uri kasi ng trabaho na ito. Sa tingin ko, mas mababa pa ito. Itong trabaho ng mga fake news peddler, mas mababa pa po ito kumpara sa trabaho ng mga prostitutes. Good luck.